Managa sa iyong tanan, adi magyapong kita po. Adi ang iyo doktor sa kahanginan kag sa telebisyon. Amo po niyo amigo, wala di ba kundi si Dr. Nonong Bartolabak sa iya programa na Tiyempo ni Dr. Nonong. Tiyempo sa pagataman sa iyo salud o kalusugan. Tiyempo sa paglikay sa mga sakit. Kag tiyempo sa pag-insindi sa mga pasadi-sadi o iba-iba na sakit. Aton topic niyan po, amo waran iba kundi sad po ini nga pinaka-serious na sakit na usually sa mga gurang nangyayari. Pero bago natin po sabihin ko na ang topic natin pag-diskutiron. Amo po waran iba kundi stroke. O kung minsan kinatawag po ini na brain attack. Pero usually po, bago kita magtuna, the usual, batiw ko anay po, nagapamati sa aton, o nagabasid, sa aton dili sa atong programa Tiyempo ni Dr. Nonong. Parang kung iba po, mga taga-Bagumbayan, na pero po nag-antabay sa aton programa Tiyempo ni Dr. Nonong, na ada po, siguro nagakita sa telebisyon ni Dondon Villanueva. Amigo ko po ini, katrabaho ako po ini sa Masbate Doctors Hospital. Kag ina po na nagapamati man po sa radyo. Sad po sini si Jovic Andaya. Kaupot ko magyapon po sa trabaho sa Masbate Doctors Hospital. Bati ko po kamo sin bisan tapos na belated Mother's Day kahapon. Sa mga nagapamati, lalo na po inan ada po sa mga rayo nga lugar na walang TV pero nakabati sa radyo. Of course, bationg ka man po ang mga nagapamati sa ni, siguro tagalogin ko no para maintindihan yung mga na tagapakinig o nanonood o nakikinig sa ating programang Tiyempo ni Dr. Nonong yan po sa Leyte, sa Samar, sa Romblon, at dito sa Bicol Peninsula. Of course, dahil malapit po sa Masbate ang Bicol Peninsula. At syempre, gusto rin kong batiin yung mga taga-Saudi. Lalo na po ito si Miss Opelia Lancetas, na dati pong katrabahoan ko po sa Masbate Doctor Hospital. Ngayon ay nagtatrabaho na po, nakabalik na ito sa Masbate pero bumalik na naman siya sa Saudi, no? Ang ginagawa ko po kasi ito pong aking programa ina-upload ko po sa YouTube, pagkatapos sinishare ko po sa Facebook, kaya kahit hanggang Saudi Arabia po o Middle East nakakarating po ito at siguro pinapanood pag sinishare ko. So sana po ay nasa magandang kalagayan po kayo. Ang inyong kalusugan ay nasa ayos at iwasan po natin magkasakit dahil malayo po tayo sa pamilya at sa mga kaibigan. So bago pa rin natin po ipatuloy ang ating programang Tiyempo ni Dr. Nonong ay gusto ko pong lapalabas paabot sa inyo ang ating sponsor na walang iba kundi ang Salon Maravillosa. Ang Salon Maravillosa po ay isa pong hair and skin beauty parlor. Ang naririnig nyo pong background ay kanta ko po na re-record ko po sa New York. Galing po ako New York. Okay. Experience the latest haircuts, hair color, hair straightening, hair rebonding, permanent blower glosser, Keratherapy USA, digital perm, at kung ano-ano pang mga hair tips, hair beauty tips. Alam mo, si Mrs. po ay kagagaling lang ng New York, so pwede po kayo magbisita sa kanya. We've been away for 3 weeks
Marami po siyang mga bagong mga beauty tips, services, mga kung ano-anong mga pwede po pang tawag natin dyan ay pampaganda. So ang ating pong ang Salon Maravillosa po ay skin beauty parlor din po. So may mga services po sila sa mukha. Amo po yun dermafacial, diamond peel, power peel with free glow touch, thermage or thermage, radio frequency, at saka yung pinakahuli, vampire facial. Ang inyo pong lingkod ay madalas po nagpapa diamond peel, kaya siguro naman mapasin nyo na medyo maganda po ang kutis ng ating mukha dahil tayo po ay alagang Salon Maravillosa. Kaya nga pala, ang nagmamanage po ng aming Salon Maravillosa ay walang iba kundi si Mrs. Evangeline Franco Bartulabac. Sa kabuuan siya po ang manager ng Hair and Skin Beauty Parlor. Pero sa mga skincare po, ang nagmamanage po ng skincare ay ang ating pong anak na si Dr. Iris Bartulabac Ariola. Hindi lang psychiatrist kundi po lifetime member ng Philippine Academy of Aesthetic and Age Management Incorporated. So, mayroon pong update sa pag-derma roller ng mga muka para sa mga bako-bako at butas-butas na may butas-butas na muka. Dala-dala po yan ni Mrs. Sila po ay nagtatato ng kilay, ng eyelids at saka lips. Nag-ano rin po sila ng nag-cauterize po ng kulugo, mga warts, nag-cauterize po sila. So dapat po ang warts dapat gamutin ka agad kasi pwede pong mag-kuriyat na, so pag kuriyat madabo, kaya tawag natin siya na isang mukhang panay warts, kaya tawag natin mukhang wart kadiri. At saka magaling din po sila maggamot ng mga pimples, yung tinatawag natin mga tagyawat. Marami ako nakikita ng grabe ang tagyawat, grabe ang pugod, sabi ganin naton dili kay pamayon na tinubuan sin punggod kundi punggod na tinubuan sin pamayon. Mahusay po sila mag-treat. So after several days or weeks, makikita nyo magagaganda na mukha nyo pagka nagpagaling kayo nagpa-treat kayo dyan sa Salon Maravillosa. At saka sa Salon Maravillosa po ay nag-aayos din po ng yung mga sinasabi natin pigmentation, tinatanggal po nila yon, mga nangingitim na buka, pati po yung mga wrinkles na tatanggal po nila sa pamamagitan ng mga strategies para matanggal yung mga wrinkles. At saka nagbebenta rin po siya ng purifier na may Kangen water po. Ito pong Kangen water ay napatunayan na mabisa po sa panlaban sa mga sakit sa cancer, sa siguro sa mga infection din, kasi antioxidant po ito, Kangen water. At saka meron pang available po na turmeric na ayon sa research, tumutulong po na labanan ang mga iba't ibang sakit at yung cancer.
So, pag galing po kayo sa Salon Maravillosa, mas gaganda, mas pupugi, at mas mabata po ang iyong kutis. Kaya halina kayo sa Salon Maravillosa. Okay. Tapos na po kita sa commercial. So balikan na po natin ang ating topic na stroke. Nano and stroke. Ang stroke nangyayari pag ang ugat san o dugo ugat san dugo sa utak may bara o naputok. Okay? So nangyayari po ini pag ang ugat niyo sa ugat san dugo may bara o naputok. Pag waran dugo kag ang oxygen nagidadaras sa ni, siyempre ito na sinasabi ko sa ugat sa dugo na barado. Pag waran dugo kag ang oxygen na ginadarasan ni, ang apektado parte sa utak natuna na mamamatay. So kung barado po ang ugat dida po sa dugo, dida po sa utak, ang parte po sana nga dili natatagaan sin dugo kag oxygen kag barado, namamatay po. So pag namamatay po yung parte sa lawas, ang parte sa lawas na ginakontrol sa na apektado o damage na lugar sa utak, dili na nakatrabaho sin tama. Halimbawa, di banda parte, usually, contralateral, ang wala sa imo utak, nagkaigwas sin stroke, o may bara, ang imo po katunga sa lawas, halos dili po makahiwag, o maluya paghiwag. Pwede paralyze, o pwede po paraplegia ang tawag natin, o paraplegia, ibig sabihin hindi lagi samantala kung maluya para maluya lang ang tawag natin siya na hemiparesis. Kung katunga na po, hemiplegia dili makahiwag. Kung maluya, hemiparesis. Kung both sides dili makahiwag, maluya, paraparesis o kaya paraplegia. Okay? Ang damage pwede magtuna sa pira ka minuto lang, kaya importante na maaraman ang mga sintomas kag maaksyonan dayon. So sa pira ka minuto lang na magtuna ina na stroke o sinasabi na brain attack, dapat maaraman dayon ang mga sintomas kag maaksyonan dayon ina kay may damage dayon na nangyayari sa pira ka minuto la sana nga pag barasan iyo dugo san iyo ugat sa dugo, o kaya pag nagturo o pumutok ina na ugat san iyo dugo sa utak. Ang madagmit na pagbulong makabulig na limitaran ang damage sa utak kag mapataas ang tsansa sa pag-recover sin husto. Kaya dapat po, kung magkaigwasin stroke, dapat madagbit ang pagbulong. Sa pira ka, dapat dili magdugay sin 3 ka oras. Dapat kay para makarecover ang dako ang tsansa, ang taas ang tsansa na makarecover sin husto dahil sa stroke. Nano mga sintomas? Okay? Ang mga sintomas paspas na nangyayari, ang stroke pwede magkausa sin biglan, okay, pamamanhid, numbness, sa English, pangluluya, weakness, kag paralysis san pamayhon, paparalyze ang pamayhon, kumisan na tawag natin sinin na sad na pamayhon nato na baba. Okay? Ang braso o bitiis, espesyalmente sa isad lang na luyos san lawas. O kaya, una, pamamanhid, pangluluya, kag paralysis san pamayhom, braso o bitiis, espesyalmente sa isad lang na luyos san lawas. Usually po, katunga lang. Ang tawag na sa pamayhon, sagging of the face. Okay? Sagging. May problema sa ikadua,
Anong sabi ko kanina? Na ano ang mga sintomas na nangyayari sa stroke, pwede magkausa sa biglan. Ano na gani? Pamamanid, ikadua na ano na? May problema sa pagkita sa isad o pareho na duwa na mata. So, may problema na sa pagkita sa usad o duwa na mata. Pwede magkaigwa sinduan na pangita o double vision. Duwa na nimo pagkita. O ang mga bagay madulom. Nadulom, ano mo na pagkita? O blurry ang pagkita. Kaya, kung ikaw nag-stroke, pag nakita mo na bagan, naga-double vision ka na, nagadulom ng pagkita, blurred. Widaw, kasi nag-stroke ka. Okay? Ikatulo, may problema sa pag-intindi o nasasamukat o confused. Halos dili na maka-intindi kung kaistorya mo bagan confused. Dili maintindihan. Dili na maintindihan sa tusad na may stroke kung ano nangyayari. Ha? Nasasamukan, confused. Okay? So, at ikaw pa, amin yung bukog. Ha? O slurred or garbled na pagsumaton. Pagsulmatan na. Bagay sila. Kung mo kung anong pangaran mo, di makasumaton. Isa. Apektado na po utak. Ano? May mga porsyon po sa utak na amo ang naga-innervate sa aton pagsulmaton. Kaya kung amo po inan apektado na sa stroke, amin na po, hindi na nakasulmaton sin maayo. Ha? Okay. Nano masunod? May problema sa paglakat. Pwede dili matadong o steady ang paglakat kag magbatsyag sin pagkailo o clumsy ang paghiwag. Kung magka-stroke ka, may problema ka sa paglakat, aros di ka na makalakat o kaya maluya na ni mo pagpitad. Ha? Dili na matadong o steady ang paglakat. Mabatsyag kasi pagkahilo, ha? Nahihilo ka o clumsy ang imo paghiwag. Dili ka na nakahiwag sin maayo ang imo hiwag. Very clumsy ka na. Ha? Pwede mo matabig kung nano da na nasa atubang mo na bagay. At ang uri, grabe ang sakit sa ulo. O, pwede po yun pag grabe sakit sa ulo mo, pwede ka po nag-i-stroke na. Okay? So aram na nato po ang mga ginasabi nato na mga sintomas na nangyayari sa nagkakaigon stroke. Kung igwa ka sa nina mga sintomas, magtawag sin mga emergency na serbisyo o magpa-hospital dayon. Alam mo sa States, may tinatawag nato na tawag na 911, dial ka 911, may emergency dayon na makada sa imo na ambulansya, asikasuhong ka, pa-hospital ka dayon, pag lalo kung na-stroke ka, aram na nila ni mo. Dili sa Pilipinas, igwas na kita 911. Subukan ko yun nangyari na operational. Abot lang sa Masbate kung mga may problema sa eruption, mga health problem. Kung we can avail of 911, no? Emergency. Pero let's try. Aywan ko, pero wala pa kung arap kay kung dapat kung may 911 din sa Masbate, kung may emergency, dapat may ambulansya, may kaupod na mga paramedics na amon maasikaso, tapos dadaron nila dahil sa ospital. Ha? Kita ta sana igo na kita sa Masbate. Dili siguro madugay na para magkakaigos kita sana, okay? Bakit pagkita si mo doktor kung may mga sintomas na nakamayo sa stroke, bisan nawawara dayon. Okay, makipagkita dayon sa doktor. Bisan nawawara dayon. Kaya ano? Kay gasi pagkakaiguan na inisin ginatawag na transient ischemic attack, na kumisang ninatawag na mini stroke. Na gusto sabihin po na sa peraka wala segundo o minuto medyo nawawara po sin daloy sin dugo tidak sa napartisan utak dahil sa nga pagbara. Kaya sa jutay na panahon baga nagkaka-stroke ka. Ang tawag sa ni amuan TIA o transient ischemic attack na pwedeng bumalik dahil normal. Pero warning na po ini na mangyayari ang stroke pira-pira. Ang pagbulog sin maaga para sa TIA o transient ischemic attack,
makabulig malikayan and stroke. Kaya kung may transfusion ischemic attack ka, maaraman na yun na sundok matagan, sigbulong, na pwedeng mag-preversan full na pag-atake sa stroke. Okay? Nano ang mga kausa sa stroke? Adi na kita. Ano ang mga kausa ng stroke? Igwasin duha na klase ng stroke. Duha na klase sa stroke, ano? Tandaan niyo, ha? Kaya pag bulog siya ni iba. Ang ischemic stroke nangyayari kung ang isad na namumuo na dugo namumuo na dugo o blood clot ginabarahan ang usad na ugat sa dugo o blood vessel sa utak. So may bara po ang imo ugat sa dugo. Kaya pwede ni blood clot. Kaya pwede ka magkaigwasin, sinatawag natin na ischemic stroke. Ang clot pwede nagporma sa sulod sa blood vessel. Dito mismo sa blood vessel. Ang blood clot, kung diin ang tawag na sa niimbulos, nagbiyahe dahali sa isad na lugar sa sistema sa dugo o blood system. Halimbawa, diba kang blood clot din sa sa may BTS. Pwede po yun na clot, matangkas, tapos magbiyahe pakanto sa utak mo. So where di na makabara sa ugat sa dugo sa imo utak. Kaya pwede po ina magkaigwasin ischemic attack. Ang tawag po natin sa cerebral embolism. Ang mga ischemic na stroke, ang 8 o sa kada napulo na stroke. So, mas common po ang ischemic heart stroke, no? Sa napulo na stroke, wala po ang ischemic na stroke. Ito amin yung pinaka-common. Amin ang pinakakaraniwan o pinaka-ordinaryo na klase sa stroke sa mga older adults, sa mga gurang na may mga edad na. Kaya usually ini po sa mga may edad na. Mga 50 pataas. Amo po yun nangyayari. Amin yung ginatawag natin na ischemic stroke, no? Di, nakadiwa aminin hemorrhagic stroke. Nangyayari kung ang isad na ugat sa dugo na ginatawag natin na arteries sa utak nagaturo o pumutok. So, ang hemorrhagic stroke, ang ugat po, dili nababara kundi naturo, siguro na may butas o naputok. Kaya kung ini nga mga blood vessel, diba, grabe ni mo blood pressure, nagabalon, nabalon, eventually maputok. Amin na nakakaigwa kita sin cerebral hemorrhage. Amo ini ang nakakausa sa pagdugo o bleeding sa sulod sa utak. Sinabi ko ni cerebral hemorrhage o hilapit sa hapin o surface sa utak. Sa hapin, pwede po dita may mga ugat po kita sa dugo na ada po sa banda sa hapin. Pag pumutok ina, makuriyat po sa hapin sa aton utak. Okay? Ang mga hemorrhagic strokes ang may jutay pero mas nakamatay kaysa sa mga ischemic stroke. Usually po jutay po ang nagkakaigwasin ng hemorrhagic stroke, pero mas nakamatay po ini na stroke kumpara sa ischemic stroke. Paano nadadiagnose ang stroke? Okay, bago ko i-dayon ini, gusto ko po bation ang aton mga taga-kauropod sa Masbate Doctors Hospital. Aram nyo po, ang Masbate Medical Mission Group Hospital Service Cooperative, amo po ang nag-operate, nag-manage sa Masbate Doctors Hospital, no? Duwa na po, dili lang kay Masbate Doctors Hospital, kundi inin Diocesan Hospital of St. Anthony de Padua. Kundi hindi po na hospital dito sa Kinamaligan, dili pa gayod full time and operational kay nagahulat pa kita sa la lisensya na pwede kita ma-operate na
hospital. May mga requirements po, pero sa dili madugay na panahon, full blast na po yun na hospital. Okay? Damo na po mabubuligan. Nan atong po purpose gayon, mabuligan din mga imol. Ha? Wara-wara gayon. So, ang amon po kooperatiba, amo po ang sabi ko gani, Masbate Medical Mission Group o kaya Masbate MMJ Hospital Service Cooperative. Ako po niyan ang chairman sana. Ako po ang chairman sa board of directors sa Masbate MMJ Hospital Service Cooperative. Ang mga kauropot ko po ng director, amo po si Sinda Doktora Antonina Macadat de la Cruz, na amo po vice chairman, Sinda Doktora Rosalia Aguilar, si Dr. Ami Reyes, si Dr. Rubino Galvez Jr. Ay, congratulations gali, Dr. Antonina o Paning Macadat de la Cruz, kaysa po ang most outstanding physician sa aton po Masbate Medical Society, na kundiin po makareceive siya sin award sa Philippine Medical Association sa May 19. Kaya pagkatagaan po siya sin award bilang most outstanding physician sa Masbate Medical Society. At Masbate Medical Society po ang presidente po si Dr. Cynthia Lacer. I-remind ko po sa mga doktor na tuna po buwas hasta sa May 19, magkakaigwa po sa Philippine Medical Association Annual Convention dida po sa Manila Hotel. Kaya pwede po kamo makahabol pa, mag-attender po sa na annual convention. Kaya ako ma-attender man po ako sa bilang miyembro, kag chairman po ako sa Commission on Legislation sa Philippine Medical Association. So hamos kita sa Manila Hotel, magkirita kita dito, mag-attender po kita sa PMA Annual Convention. Congratulations gihapon, Dr. Paning de la Cruz, for being selected as the most outstanding physician of Masbate Medical Society. So, balik po kita. Ayo anay. Batio ko po ang aton General Manager na si Dr. Maria Victoria Natcher Binimili. Siya po nato General Manager. Ang aton po Chief of Hospital o Medical Director si Dr. Pantanjon Amanora Jr. Kag ang aton po Secretary waran iba si Bambi Anabe. Ang Treasurer naton waran iba kundi si Dr. Lina Sia. So magkirita kita sana kuntani sa Manila Hotel. Okay, so balik kita. Paano na-diagnose ang stroke? Napaka-importante ang magpakita sa Dr. Dayon. Dapat magpakita sa Dr. Dayon kung may stroke. Ha? Pag ang stroke na araman o na-diagnose insigida, sa sulod sa una na 3 ka oras sa pagtuna sa mga sintomas, ang mga doktor pwede magamit sa mga medisina na mapakadto sa maaga na mas maayo na recovery. So sa sulod po sa 3 oras, pagkat nag-igo na ka po stroke, dapat makita po kamo sa doktor para matagaan sin bulong. Mabubulong po na. Dapat within 3 hours. Okay? Ang una na kaipuhan, maaraman sa doktor, amuan kung ano ang klase ini na stroke. Sinabi ko gani, ischemic o hemorrhagic. So, importante ini sa pagpili sa medisina sa pagbulong sa stroke, kay ang medisina na ginagamit sa stroke na ang cause sa blood clot madalin makapatay kung gamiton ini sa stroke na bleeding ang kausa. Kaya dapat po maaraman dahil sa doktor kung ini ischemic o hemorrhagic. Kaya kung ischemic po, pwede po maghatag sin anticoagulant. Kaya lang po ini kung ini po hemorrhagic, bawal po na. Lalo po magrabe ang pasyente. Pwede po ini mo dahil lugod ang ikamatay niya. Okay? So dapat po maaraman dahil kung ano klase, kung ischemic o hemorrhagic. Paano maaraman sincere kung ano na klase sa stroke
Okay, paano maraman kung anong klase sa stroke? Ang doktor ma-request isang na klase na x-ray na ginatawag na CT scan sa utak na makikita kung may bleeding. So, CT scan po kinanglan. Pero wala pa po kita dito sa Masbate sana. Eventually po, magkakaigwa kita. Ha? Sisiguraduhin po natin magkaigwa kita da. Lalo na dito po sa atong cooperative, hospital cooperative. Pwede po magbakal na sa ning CT scan. Ha? Kaya may mga doktor na makita na maara magbasa. Ha? Ang kinalangla pa, kwarta. Dako po nakantida ng kinanglan natin. Kaya gani, gusto ko po mag-imbitar sin damo-damo na mga taga Masbate na magmiyembro sa nina aton hospital cooperative. Kaya minimum lang po na share ay 1,000. Pag may 1,000 na po na yatag, 8 shares lang, 800. Mahatag lang po kamo 100 pesos na application fee, kag membership fee na 100, kag mag-premium web seminar, pwede na po mag-in, tag-iya sa nina hospital cooperative. Kung nabo-dabo po miyembro, kag makahatag sin share na minimum of 1,000. Kung nabo-dabo, halimbawa, nabo-dabo katoliko din sa Masbate, halos 80% are Catholic, sabi ko nga kung halimbawa 1 million na ang population sa Masbate, 80% of that are Catholics. O kung halimbawa, tuka lang ang magmiyembro na katoliko din sa atong cooperative, how much will be 400,000 times 1,000? That is 400 million pesos na kayang-kaya sa aton mga kaurupod dili sa aton simbahan na katoliko. O bisan gani dili mga katoliko, ada po Baptist at Iglesia ni Cristo, bisan Muslim, pwede po nato na. Kaya ini po na kooperatiba, wala po ini sige na discriminate on creed, religion, color o gender. Pwede po magbiyembro bisan sino sane. Kung namo po kita sin maghatag, makakaigwa po ta namo na equipment, aparatos para dili na po kita magparakanto sa ibang na lugar para dito magpa-diagnose o magpabulong. Kung damo na po kita sin mga instrumento dito, aparatos, attract po kita sin mga specialist o mga super specialist. Kaya kinangla po inaninda ng mga aparato. So, dili na po kita maganto sa iba na lugar. Kasi mapabarato paan ang kandidat sa pagpabulong. Ano? Pati ang bulong po, pwede mapabarato. Kaya kung damo po tawag sila nato, patronize. So, sabag tawag sila, economy scale, pwede mo natin pababaw ng presyo sa bulong. Kaya kung damo kita, di sa yun lang po ang profit, sa kadamuan mo, dako po ang kikitaon. Kag ini po, pag nagapabulong po kamo, at the end of the year, pwede po kamo magkaigwa sa inyo na tawag nato na patronage refund. So, kung ano ni ginastos niyo dito, sa yung pagkasagit, o magpa-laboratory, magpa-diagnosis, may parte po sana, may parte mamabalik sa iyo. Okay? So, depende po ina sa income sa aton hospital cooperative. Okay, kung igwa ka man po sa inan shares, ha? Kung dako ang shares mo, at the end of the year, dako o jutay, igwa ka mas interest of share capital. Depende po, pag may income, may tawag natin sa dili kay profit, kundi surplus, net surplus. Kaya ang kooperatiba po is more of service than profit. So, hamos na kita po. Magkada po kamo sa aton hospital, sa Masbate Doctors Hospital, dito sa Rosary Street. Look for Cara Spares and ask for application form. Mag-join po kita. Okay? Para mapatahon po natin ang healthcare delivery sa Masbate, lalo na probinsya po kita. Masakit po lumipat sa iba na hospital na daragko. So, dapat may magandang kita na hospital dito sa Masbate. Lalo na kung din ato negosyo, kay matahom na daw manyan magnegosyo sa Masbate, kay medyo maayo ng peace and order, maayo na po ang aton ang mga aton mga roads, ha? May iba lang medyo kung dili pa kaya, medyo maluya pa, pero mapapakusog nato nila. Okay? So, balik po kita gyapon, ano? Paano ginabulong ang stroke? Okay? Nasabi ko na gani na dapat may CT scan para ma-diagnose kung hemorrhagic o ischemic. So, kailangan po
sikon at iba ng mga conditions na nakakausaman sa mga sintomas kapareho sa stroke. So may mga sintomas man po na halos pareho sa stroke. Kaya through CT scan, yung sinasabi ko, pwede natin maraman kung stroke ini o iba na klase ng sakit. At iba pa ganing tawag sa MRI. Okay? Pwede. Hindi po, kinanglan man po rin sa Masbate. Kaya mag-membro na po kita. Damo-damo kita kapital. Damo-damo mababakal. Okay? Eventually, mabalik malay nagyapon sa aton. Kaya kita sa na, mabalik mo nagyapon sa aton. Okay? Paano ginabulong ining na stroke? Para sa ischemic stroke, iba-iba po ang pagbulong kung depende po sa klase sa stroke. Para sa ischemic stroke, ang pagbulong nakalaan o nakapokus sa pagbalik sa pag-ilig o flow sa dugo sa utak. Kung menos sa 3 ka oras ang nakaligad tuna sa magkaigos sin sintomas, ang mga doktor pwede maggamit sin medisina na nagpapatunaw sa mga blood clot. Ang tawag po sa ni mga anticoagulants. O an aspirin, anticoagulant din na. Ha? Oo. Amin ni dapat anticoagulant sa mga clotted blood. Ha? Pindi na sa ischemic stroke. Pero dapat po sa sulod sa 3 ka oras may hatag ini para inan damage sa utak dili grabe na. Ha? Na maaktibaran na yun. Na mawaran damage, so mabawasan ang damage. Okay? Kaya kung sa lampas sa 3 ka oras, kasi, wala, grabe ng damage. Dili na kaya, dili na pwede maibalik, reverse. Hinapakita sa research nga, ini na medisina pwede mag-improve ang recovery hali sa stroke. Specialmente kung naihatag sa sulod sa 90 minutos pagkatapos sa mga unang na sintomas. O, ha? Kung mas mayo kung within 90 minutes, maihatag ini medisina, mas effective po ini na bulong. At iba na mga medisina, pwede maihatag po sa nga mga sakit. Ma-prevent ang mga blood clot kag mag-control ang mga sintomas. Okay, so dili la po ma-prevent ang damage kundi ang sintomas po matagaan si lunas. Masakit bulungon ang hemorrhagic stroke, sinabi ko na, compared to itong ischemic stroke. Ang mga doktor pwede mag-opera o maghimo sin iba klase na pagbulong para maudong ang bleeding o mabawasan ang pressure sa utak. Kaya kung may bleeding na po dito, kailangan ng operasyon. Dapat abrehan ang utak, tapos kailangan paudong anan siguro dapat isuture o nano o i-clamp para maudong po ina nga blood vessel na nga pumutok o nagaturo. Pwede maggamit sin medisina para makontrol ang blood pressure. Kaya sa kuan po sa hemorrhagic stroke, usually po mataas sa blood pressure. Kaya ginahimo po nato na hatag kita po sin antihypertensive para bumaba po ang blood pressure. Para at least mabawasan ang pag-leak sa dugo pakadto sa utak. Mabawasan ang cerebral hemorrhage. Mabawasan man po ang pamamaga sa utak at iba pa ng mga problema. Nababawasan po ang pamamaga sa utak pag may hemorrhagic stroke sa paghatag sa mannitol, ginatagaan po na natong mannitol para mabawasan po ang pamamaga sa utak kag iba pa na mga problema. Okay, pagkatapos maging stable ang kondisyon, ang pagbulong ginabalingan sa paglikay sa mga iba na problema kag mga posible na mga komplikasyon. Pwedeng makinahanglan nga magtumar sin pasadi-sadi na medisina para makontrol ang mga kondisyones na nga mabutang sa peligro sa pagkaigwas sin stroke gihapon, para mabawasan po ang peligro na magka-stroke gihapon. Usually po kung nagka-stroke kita, may tendency po na mag-stroke kagihapon. Kaya dapat po ini matagaan sin mga
pasadi-sadi na medisina para malikayan po ang pagkaigwasin stroke gihapon. Pareho sa mataas na blood pressure o hypertension, mataas na cholesterol, kag diabetes. O dapat po, kung makontrol po natin ang hypertension, makontrol po natin ang mataas na cholesterol, kag diabetes, pwede po malikayan ang pag-recur sa stroke. Okay. May iba na mga tao nga manginahanglan sin operasyon para matangkas ang pagatubo sin plaque sa mga blood vessels na nagadaran dugo sa utak, usually po sa carotid arteries. Okay? Ang pinaka-best na paagi para mag-ayo pagka na-stroke amo ang stroke rehab. Ang target sa stroke rehab, amo ang mabuligan na maibalik ang skills nga nawara o mahimo na ayo sinhusto ang mga nabibilin na mga abilidad sa lawas. Okay, kung may usually pag na-stroke ka, ano ba sikwela ginatawag nato na din na nahiwag ang isa na parte ng lawas, hindi ka na nakasunod nato sin maayo, hindi ka na nakapitad. Pero kung magpa-rehab ka, pwede po maibalik na. Lalo kung magpa-rehab ka dayon. Okay? At stroke rehab, tawag natin stroke rehab, ha? May mga physical therapist pa po, hindi siya mas bad, pwede po yun mo niya. Stroke rehabilitation. Ang stroke rehab, pwede man makabulig na magpitad para malikayan ang magkaigwag-yapon sin mga strokes. Kailangan po makalakad ka dahil magpitad ka. Kaya po, di ka makahiwag, tendency po magkaka-stroke kag-yapon. Okay, dapat may balik itong mga aktibidades sa nimulawas. Okay? Igwa ang pinakadako na tsansa na maibalik ang mga abilidades sa mga una na bulan pagkatapos magka-stroke. Kaya importante nga magtuna dayon sa rehab pagkatapos may stroke kag maghimo sin padyutay-jutay na rehab exercise kada adlaw. So, adlaw po, dapat may exercise ini po na nagkaigwat stroke. Okay, post-stroke na ginasabi natin. Maproprohibir ba ang stroke? Maproprohibir ba ang stroke? Ayaw anay ha, pamati. Gusto ko anay bation ang mga akong mga kauropo dida sa Salon Maravillosa. Waran iba kundi si Datela, si Sandra, si Pe, si Bating, si Salve, si Laura, kag si Hani. Of course, gusto ko batiyon na akon umagad na si Engineer Florian Ayan Ariola. Kag si, of course, ni asawa na Dr. Iris Bartolabak Ariola, na amo po psychiatrist, kag amo ganin sabi ko, amo nagamanage sa skincare sa Salon Maravillosa, kay lifetime membership po siya, sa Philippine Academy of Aesthetics and Age Management Incorporated. Ano na ba po si Dr. Iris Ariola? Kag ang indra mga cute, mga nakahatag sa dya, pirmi sa balay, amo po si Leander Ariola kag si Lara na madudok pa. 1 year in, magwa 1 year, 2 months na siya. 1 year in 2 months. Oh. So, mayo po na pagbati sa atong programa. Sana wala ako nakalimutan ha. Kag amo gali, gusto ko man bation ang mga kauropod ko sa operating room na ang mga nurses na waran iba kundi sinda Johnny kag Tindin Losanta, si Faith, si Nerissa Mahinay, Kabiterbo, aton po mga midwife na si Jo, si Mape, si Renz, si Lovely, sino pa ba? Nakalimutan ba ako? Pasensya na kung may nakalimutan ako ha. Si Nusad, bago niyan, ano niyan din igaman po sila mga bago na nurses na nagabulig. Siyempre natin mga doktor na ada po. So, sana wala akong nakalimutan sa mga midwife na bulig po natin sa operasyon. Kaya ako po anesthesiologist, ano? So
maayo na aga kag Happy Mother's Day sa iyo tanan. Kamo na mga Iloy dida, ha? Belated Happy Mother's Day. Ato po mga doktora na mga Iloy man. Okay? Nano po ang aton ginunga kangina? Maproprohibir ba ni stroke? Pagkatapos magka-stroke, ikwasin peligro na magka-stroke yapon. Itong gisabi ko sa iyo, pwede mag-retard. Ikwasin mga mahihimo na mga importante na pagbabago sa lifestyle para mabawasan ang peligro sa pagkaigwag yapon sin stroke kag mapaayo ang kadakuan na salud o overall health. Okay? So dapat po magbagong lifestyle para maayo po ang aton overall health. Nano po ang mga dapat likayan? Adi na naman kita. Una, ayaw pagsigarilyo. Diyos ko. Maawa ka mo sa iyo kalag. Lagi ako nagigiraga para sigarilyo. Misan aram na ninda ada na gani nakabutang sa pakete sa sigarilyo ang mga itsura sa nagkakasakit dahil sa sigarilyo, lalo na ito nagkakakanser, napuputulan sin tiil, nagkakaigwasin mga kung ano-ano lang na sakit sa paghangos. Sigarilyo lagyapon. Udungan niyo pag sigarilyo. Kaya na niyo pag sinabi niyo, habang na ako magsigarilyo, udog na. Dapat ako makakilala mga amigo ko. Sabi daw nila. Sa sinabi ko, udog ko ng sigarilyo, minsan pira kakahadatin na sigarilyo, inudog ko man. Kaya ba? Kaya ba na niyo? Kaya usan na makadil niyo makaya. Okay? Ang sigarilyo, nakasubra pa sa doble na peligro na magkaigwasin stroke dihapon. Likayan man ang ginasabi na second-hand smoke. Kamo na nagasigarilyo, kaluluoy masan na yung mga asawa, mga anak niyo na nakahangos ng second-hand smoke. O ang mga usok sa sigarilyo na ginabuga sa mga katakin mo na tao. Okay. So, dili lang ikaw nagasigarilyo at tatama kung di ng mga katakin mo dahil nalalanghap man ninday yan sasabing second-hand smoke. Okay? Ano pa? Magkaon si mga pagkaon na dili nakapasakit sa puso, pareho sa jetan, nasagana sa isda, mga prutas, mga gulay, mga beans, high fiber grains, kag mga pan, kag olive oil. Amo pwede mga pagkaon na pwede po atong kaonon para mabawasan po ang magkasakit kitang stroke o magkasakit sa puso. Mag-ehersisyo, nano pa, no? Para mag-prevent. Una, ayaw pagsigarilyo, kadua, tama na pagkaon, prutas, mga vegetables, isda, ha? Bawasan ang taba, kag maarat. Mag-ehersyo sa uro-adlaw. Exercise, kinang lang po yun natin uro-adlaw, lalo na po kita na may mga edad na, ano? Importante po exercise. Exercise para ka mag-agastuson. Ha? Adat na niyan, di na sa Bay City, sa Atubang sa city dati, di na sa social center. Amot ko na kinawara na sa social center. Adat na niya sa city, mga alas 5 sa naga, naigo po na si tawag natin sa Zumba. Ha? Sige ang tugtog, sige ang sayaw. Katahob lang, pagkitaon. Ha? Pero sigurado na rin yun na nasa kondisyon ka mo. Kaya kasi hypertensive ka man, medyo hindi pwede intense exercise. Ha? Masyadong energetic na exercise. Ha? Kaya dapat po kung wala po kamong nagasabi ka mo magastos makantos sa gym, di nakinanglan. Maglakad ka lang 30 minutos uro adlaw. Matawag kag pag-aga, matawag an simoy sa hangin kag nakikita mo mga kung ano nangyayari sa imo katakin, sa imo sa syudad, ha? Kikita niyo na kung sino man nagparasar sa bar. Oy, congratulations kali sa mga nagparasar sa bar exams, ha? And then, damo nagparasar, mga 30. Kadamuan mga babae. It's getting to be a woman's world, you know. Ha? Congratulations sa mga kilala ko. Anak ni Atty. Pilimon Abilita, anak ni Atty. Ni Judge Campuzano, ha? Usually, anak sa mga abogado. Nakuha man ang bugansisya. Siyempre. Okay, usually, idulusan mga anak at inyong mga ama. Ginikanan. Yeah. Congratulations po.
Andua na bagan, ano daw ini, magmangod o kambal? Bose. Pumasar pa po, ano, ha? So, congratulations. Namadamo kita na abogado dyan. Pero sabi nga ni Atty. Jason Arevalo, be a lawyer first. Importante, be a lawyer first. Pag nag-practice po, sin abogadisya. Ayaw po sa materialism, ha? Panluloko, pag-liar. Sabi na, lawyer daw, liar. Sabi ko, siguro gusto sabihin ni Atty. Jason, dapat i-respect and rule of law. Amin na dapat ang abogado. Dapat they should unang-una observe and respect the rule of law. Okay? Nano po, ang iba pa na para ma-prohibir. Kung may diabetes, talinghaon na imo asukar sa dugo o blood sugar pinakahilapit sa normal. So dapat po magpakita po kita sa blood sugar natin, ha, para makontrol na dili kita magka-diabetes. Kay ang diabetic po, sad po na risk factor sa pag-igwasin stroke. Kontrolon ang imo cholesterol kag blood pressure. May natawag nato na cholesterol kag blood pressure, mga bagan tawag sa ni na traidor na mga sakit. Kaya kung minsan di natin aram, taas na cholesterol, itaas na natin blood pressure, wala kita nababatyagan. Pero sa kadugayan, sa grabe na jutay-jutay na mga damage na nahimo sa ni na high cholesterol kag hypertension, biglang na-atake, lalo na sa utak. Sa utok, nagkakaigwa kita si brain attack. So, kontrolo natin ang cholesterol kag blood pressure. Magpakita kita dayon sa doktor kung mataas ang mo blood pressure, kung mataas ang cholesterol, kay tagakabo si bulong, pagpabawas sa cholesterol kag pagpabawas ang blood pressure. Kung may hypertension ka po, lifetime na po nabulong na pagatumaron mo. Ha? Dili ka mag-udog. Anytime, pwede ka magka-stroke dahil sa hypertension. Na, lalo na gayon, kung magkaigwa kasi hemorrhagic stroke. Kaya dahil sa hypertension, grabe taas-taasan sa blood pressure, pwede po pumutok ang imugat. Okay? Kaya magkakaigwa kasi hemorrhagic stroke. Oh. Ilimitaran ang pag-inom san alak. Ang pag-inom sin sobra sa duha nga drinks kada adlaw nakapaitaas ang peligro sa stroke. So, kung mainom, ganito lang, yun ang sinatawag natin moderate drinking. Yun ang sinasabi natin na social drinking. Duwala na buti san beer, ha? Sa babae usad lang. Tapos sa mga hard drinks, mga duwala na shots. Tama na, ha? Eh, mas mataas po ang alcohol content sa hard drinks, ha? Okay? So, kung dili ka pa nag-inom, ayaw na pag-inom. Ayaw pa na adal pag-inom. Pero kaya siyempre, kung minsan, alam mo na, kita parehos. Ako, pahilig ako mag-attender sa mga sosyalan, dili maiwasan talaga ang pag-inom. Pero kinakontrol ko po, maduwala ka butilya nino. Pinakadamo na tulo, pero dapat duwala. Kaya kung lumampas sila na duwa, pagkaaga sila, pasakit ang ulo ko. So, pag-inom po, bawasan po, ha? Okay? Magtumarsin aspirin, uro adlaw, kag iba ng mga medisina kung ang imo doktor, game prescribe ang mga iniha, lalo na po sa itong sinasabi nato na ischemic stroke, ha? Kailangan po aspirin. Kaya lang, kung allergic ka sa aspirin, ayaw pag-tumarsin aspirin, okay? Ano po usually ginahatag sa mga doktor, sa mga pasyente nagkaigwasin ischemic stroke. Okay? Likayan na magkasakit, ha? Kay simplo, ha? Kay amplo, pwede po magka problema kita sa imo sakit. Kung may flu ka man po, mataas ang blood pressure mo, trangkaso ka, hindi ka man po magkaigwan stroke. Okay? Sa mga sakit po, iwasan po iba mga sakit. Kay pwede po magluya po niyo ang imo resistensya,
pwede ka mahulog sa stroke. Okay? Oh. Nano po dapat himo nato makapagkita pirmi sa imo doktor sa mga schedule appointments nimo sa iya kag tumaron ang tanan na medisina sigon sa mga sinabi sa doktor. Okay? Oh. Tapos na po kita. Tapos na kita gali. Tapos na kita. Gusto ko gyapon pasalamatan ang mga nagkita sa ni naton programa na Simpo ni Dr. Nonong. Ang simpo sa pagtaman sa inyong kalusugan o salod. Simpo sa paglikay sa mga sakit. Kag simpo sa pag-agsindi sa mga pasadik-sadik na sakit. Kag repeat ko gyapon inin clean healthy living is best living. Ano nini? Napulo. Una, ayaw pagsigarilyo. Kedua, limitaran ang pagkaon, ang dieta ha. Dapat prutas lang ang mga insibol kadumo ng pagkaon ha. Ang pagtimbang ha. Ang timbang niyo dapat limitaran. Dapat nasa BMI naton between 18 to 25. Okay? Sabi ko na sa iyo kung paano determine sa BMI. Ayaw para inom, para hubog. Okay? Tapos mag-exercise, ha? Magturog sa husto na oras. Usually dapat 8 hours a day. Okay? Tapos ilikayan ang stress, ha? Ilikayan ang stress. Kung may problema po, maki-istorya sa mga ginikanan, sa amigo, ha? Sa mga kaurupod, ha? Okay. Iba na ina po mabawasan ng stress. Kaya damo po sakit makukuha sa kung stress po na mo light, no? Pwede ka magkuro kanta. Sayaw, magkuro. Pareho po sa ginahimo minsan niyo, di na nakaatubang niyo. Kag, alam mo, be happy, be contented with what you have. Always count your blessings. Para imbidya sa mga tao na mas nakadako sa imo kayo. An atong pag-isipon po na satisfied kita sa kunano na natong buhay niyan. You should be happy na igwa ka mo alam mo, asawa na loving, mga anak, ha? May mga amigo, ha? Be happy. Of course, ano rin, sila para sabi ko, bago po magkaon, maghugas ng kamot. Kung pagkatapos magkaon, maghugas ng kamot. Magamit siyang kubeta, maghugas ng kamot. Pagkatapos paggamit siyang kubeta, maghugas po sa kamot. Damot na sakit po, may bitaran. Kung malinos po ang atong kamot, kag ang atong intiro lawas, kaya awag, karigo po uro adlaw. Ayaw kaliwat, magkarigo uro adlaw. So, tapos na po kita, ha? Salamat po. Magkirita na naman kita next Sunday. Pero hindi po i-replace sa Sabado na masunod. Hindi po next Sunday. Next Monday po, alas 11 pa alas 12. So, sana po nakabulig po ang mga jutay ko po na nasasabi dito as public service para mapaayo po ang atong salog. Maghilawig ang atong buhay na hilawig kag masadyaon. Salamat po gihapon. Till we meet again on Monday, 11 o'clock a.m. to 12 p.m. Thank you very much. Bye-bye.